May mga kababayan na rin tayong maaga nagtungo sa Batangas Port para makaiwas na rin sa siksikan ngayong Biyernes. Dahil mula sa Batangas City, saksi si Chino Gaston. Chino. Igan, di pa man siksikan dito sa Batangas Port ay may ilan na tayong mga kababayan na maagang nagpunta rito para makaiwas sa inasahang dagsa ng tao bukas ng hapon. Wala pang mahahabang pila ngayong gabi sa Batangas Port. Ito mismo ang gustong samantalahin ng ilan nating kababayan na maagang nagtungo rito. Ayon sa ilan naming nakausap, sadyang nag-leave sila mula sa trabaho upang makaiwas sa matinding abalang dala ng pagdagsa ng libo-libong pasaherong pauwi ng probinsya. Para makaiwas lang sa traffic. Para makaiwas lang sa bukas na maraming pasahero. Ba't hindi na lang kayo nagpakasa bukas? Baka sikipin na Alam mo naman, mag-uuwian na. Baka sikipin na. Papuntang Mindoro ang magtiyahing sina Mary Jean at Rhea Coha. Bukod sa pag-iwas sa matinding siksikan, gusto raw nila na mas mahabang bakasyon. Opo, nag-off kami ng aga. Kasi gusto namin mahababa yung aming bakasyon. Noong isang taon, tinatayang nasa 20,000 ang bumiyahe mula rito sa Batangas Port. Kaya naman ngayon pa lang, full force na ang mga assistant desk ng pulisya, Philippine Ports Authority, provincial government at iba pang ahensya para umalalay sa mga bumibiyahe patungong probinsya. Mahigpit din ang seguridad na ipinatutupad ng Coast Guard at Police. Bukod sa mga security patrol, meron na ring bomb sniffing dogs. Mananatili sila rito hanggang 3 ng Nobyembre kung kailang pabalik naman mula probinsya ang mga bakasyonista. Pati ang medical team, nakaantabay na rin para sa mga emergency. Ng BP, kung masama ang lasa, aming binibigyan ng gamot. At para iwas aberya sa mga tutungo rito sa Batangas Port, muling paalala ng pamunuan sa mga pupunta rito na iwasang magdala ng mga matutulis, matalim o mga flammable na mga bagay. Makinig din sa mga anunsyo at bilang karagdagang pag-iingat, maging mapagmatsyag sa mga bitbit na gamit. At yan ang pinakahuling pangyayari mula rito sa Batangas Port. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Halos doble na ang itinaas ang presyo ng ilang bulaklak habang papalapit po ang araw ng mga patay. Dumarami na rin ang pagpagawa ng floral arrangement. At live mula sa Dangwa sa Maynila, saksi si Lala Roque. Igan, kahapon lang ay regular pa ang presyo ng mga bulaklak dito sa Dangwa, pero ngayon lang ay sumipa na sa 40 pesos pataas ang presyo ng mga ito. Kaya naman bago pa lalong tumaas ang presyo ng mga bulaklak, ang ilan namili na ngayong gabi pa lang. Inabutan namin na mamakyaw ng Thai orchids ang mamimiling ito. Balak daw niyang ibenta ang mga ito sa Antipolo sa mga gugunita ng undas doon. Sa ngayon, nasa 350 pesos pa ang kada 4 na dosena ng Thai orchids na kulay violet. 400 pesos naman sa kulay puti. Pero maaari raw umabot sa 500 hanggang 600 ang bentahan nito sa mga susunod na araw. Ayos naman sa ngayon, baka bukas tataas talaga. Pero si Nanay Linda, hindi na alintana ang presyo. Minsan lang naman yun Para sa husband mo naman, Sa aming paglilibot, ang isang dosenang rosas ay halos doble na itinaas. 150 pesos ito ngayon at posible raw pumalo pa ng hanggang 200. 40 hanggang 50 pesos naman ay itinaas ng isang bungkos ng Malaysian mums at 6 na piraso ng chrysanthemum. Nasa 250 pesos na ngayon ang isang bungkos ng gerbera, gayon din ang paper roses. Ayon sa tenderong si Mang Orlin, isa raw sa mga pinakamabenta tuwing undas ay ang Malaysian mums. Malaysian mums po. Kasi yun ang mas mababang presyo. Yung dating 80 pesos, nagiging 140. Dumarami na rin ang mga nagpapagawa ng floral arrangement. Sa tindahangang ito, marami nang naka-reserve. Ang singil, naglalaro sa 200 hanggang 350 pesos, depende sa laki. Ang florist namang si JR, umaasang lalakas din ang kanilang benta. Ang arrangement na ito na ngayon nasa 100 piso pa, pwede raw umabot ng 150 simula bukas. Siguro mga 30 hanggang 31 hanggang una. Igan, sa ngayon hindi pa naman siksikan dito sa Dangwa, pero kapansin-pansin na labas-masok na ang mga mamimili. Hindi naman ito nakaka-apekto sa daloy ng trapiko. Live mula rito sa Dangwa, ako si Lala Roque, ang inyong saksi. Binulabog naman ang pagliyab ang kable ng kuryente. Ang tahimik po na gabi sa Manila North Cemetery. At live mula sa Maynila, saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Igan, hanggang kalahating milyong tao ang inaasahang dadalaw dito sa Manila North Cemetery pagdating ng Undas. Kaya naman daw seguridad ang pangunahing tinututukan ng pamunuan at maging ng mga pulis.
Nabulabog ang tahimik pasanang Manila North Cemetery pasado alas 10 ngayong gabi nang biglang magliyab ang kable ng kuryente sa may main gate. Agad naman itong naapula ng gwardya at di na nagdulot pa ng anumang aberya. Sa ngayon ay hindi pa 24 oras ang operasyon ng Manila North Cemetery, kaya naman piling-pili ang pinapayagang magpalipas ng gabi rito. Ang curfew awat ko kasi rito, ngayon pinatutupad pa ho eh. Pag marami na akong dumadalaw, lalo na't disperas po ng araw na mapatay, andyan na po yan. Pinapayagan na sila? Pinapayagan na po. Dahil simula bukas ng gabi ay bawal nang pumasok ang mga sasakyan, may mga humahabol pang makapag-set up ng tindahan sa loob. Pero ang mga tulad ni Aling Vicky na regular na nagtitinda rito, hindi na kailangan makipag-unahan pa sa pwesto. Ngayong taon nga, sinagad na raw niya ang kanyang puhunan, baka sakaling kumita ng malaki-laki. Hindi lang natin alam kung mabebenta tayo. Kasi minsan sabi may bagyo daw. Hindi natin alam kung ano panahon ngayon ang dating. Ito namang si Mang Roberto, mahigit 1 buwan nang dito nakatira sa sementeryo. Gusto raw niya kasing matapos ang musuleyong pinapagawa sa kanya bago pa kumapal ang tao. Kung po sir, staying. Staying kami. Nararas. Pagka di kami tiga rito masaya pa rin dito. Sa wala pa ang amba. Magpapatupad naman ng rerouting ang Manila Police District Traffic Enforcement Unit sa paligid ng sementeryo. Linggo ng tanghali, isasara ang Aurora Boulevard sa mga motorista mula Dimasalang hanggang Rizal Avenue. Isasara rin ang bahagi ng Blumentritt, bahagi ng Retiro, bahagi ng P. Guevara, gayon din ang parte ng Leonor Rivera. May mga itinakdaring paradahan sa mga may dala ng sasakyan. Ang mga pampasaherong jeep naman na galing Rizal Avenue at Blumentritt pwedeng dumaan sa Cavite Street, kanan sa El Rivera o sa Isagani at kanan muli sa Antipolo. Kung galing sa Quezon City, kaliwa sila sa Blumentritt at kaliwa muli sa Makiling. Igan, alas 6 bukas ng umaga ay bukas na ulit ito Manila North Cemetery para sa mga dadalaw. At kung bukas daw ay kakapal itong mga tao, posibleng gawing 24 oras na itong operasyon ng sementeryo at magpapatuloy ang ganitong schedule hanggang sa 2 ng Nobyembre. Live mula rito sa Manila North Cemetery, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Para naman sa mga kapuso natin sa Manila South Cemetery ang destinasyon, naglabas na rin po ng traffic advisory ang lokal na pamahalaan ng Makati. Simula alas 6 ng umaga sa araw ng Linggo, hindi na madaraanan ang South Avenue mula JP Rizal hanggang Metropolitan Avenue. Gayun din ang Kalayaan Avenue mula Zapote hanggang Nicanor Garcia. Gagawin namang two-way ang JP Rizal mula sa EDSA Guadalupe hanggang sa Trabajo Street. Magiging one-way ang Hippodromo Street at bahagi ng JP Rizal Avenue. Pagpatak naman ang mismong araw ng Undas, isasara na ang bahagi ng Nicanor Garcia mula JP Rizal Avenue hanggang Kalayaan. Pililian mula JP Rizal hanggang Kalayaan, JB Rojas mula JP Rizal hanggang Kalayaan at Suez Street mula South Avenue hanggang Zapote. At sama-sama nating saksihan, Carlos Elzan nagdamit alaw sa Rizal sa kanyang arraignment sa kasong offending religious feelings. Sa Amerika, ang pag-atake ng pating sa underwater camera ng isang scuba diver. At Municipal Hall sa Bawang La Union, nagmistulang haunted house. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi.